Hi guys, magandang araw, good morning, good evening, good afternoon, kung ano mang oras na nanonood ka ngayon dito sa simpleng vlog ko. Gusto ko lang naman i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa UAE sa pagkuha ng driving license ko. So, wag na natin patagalin. Ganito kasi, siguro pagdating ko dito, ang line kasi ng job ko is talagang kung gusto mo sa site, gusto mo ano ka sa on-field, nire-require nila na meron kang driving license. So, ang naging experience ko kasi nung naghahanap ako ng trabaho as a fresh dito, wala pa akong residency visa, naka-tourist visa pa lang ako, naghahanap pa ako ng work. Tapos, ang una nilang tinatanong sa akin, meron ka bang driving license? Sabi ko, meron akong driving license, pero UAE driving license is wala ako. So, ayun, di nag-prevail tayo sa mga interview kasi nga, if mag-work ka as a site, sa site, madalas, nagre-require talaga sila ng driving license. And, ayun na nga, so, luckily, nung nagkaroon ako ng job, nagkaroon ako ng opportunity na kumuha ng driving license. So, nung simula November ako na-hire, nag-enroll ako is April. So, nung pagka-enroll ko ng April, so from April, bibigyan kami ng theory assessment. So, bibigyan ka ng online, ano bang tawag doon? Online na parang booklet, yung i-review mo. Tapos, ayun, may mga lessons. Yun, online lessons, yun, tamang term. So, bibigyan ka nila ng mga online lessons for 8 hours yun. So, teka, nangalay ako. So, 8 hours yun, yung online lessons. Ngayon, after nung online lessons, mag-tutory exam ka. So, ang ginawa ko, wait, balik ako kayo dito. So, ang ginawa ko is, tamad kasi ako pag niyo ako tularan, tamad kasi ako mga online na ganyan. Ngayon, nag-lesson ako tuwing gusto ko lang. So, natapos ko yung lesson around May 3rd week of May. Tapos, after nung natapos ko yung lesson, pumunta na ako ulit dito sa pinakamalapit na office nila. Nagpa-schedule ako for theory exam. So, after nun, schedule ka na nila for theory exam, magbabayad ka ulit. Later natin pag-usapan kung magkano ba lahat na nagastos ko. No? So, ayun na, di ba, nagbayad ako. Tapos, after nun, na-schedule na ako. And yung pagdating mo doon, ang tip ko sa inyo is agahan nyo. Siguro mga 1 hour before the exam, pumunta ka doon. Kasi meron silang parang room doon. Tapos may mga computers, pwede ka mag-review. So, yung mga nire-review mo doon, sagot ka lang ng sagot. Although natalakay na to doon sa online lesson, pero sasagot ka lang ng sagot. Yung mga lumalabas doon, yun din lumalabas sa theory exam. Random nga lang. Kasi yung mga lessons, yung mga review doon on-site is nasa mga 150, 300, something yung mga questions. Pero kapag lahat yun natandaan mo yung sagot, for sure kaya mo i-perfect yung exam. So, ang exam doon is out of 40, tapos ang passing ata nila is 30. Yeah, passing ata 30 or 35. Hindi ko na sure, pero i-correct ko na lang, lalagay ko dito. Tapos, after nun, ang daming tapos yun. Then, after nun, sa Galadari kasi ako nag-school. May experience na pala ako ng driving sa Pinas. So, almost 5 years na rin yung driving experience ko sa Pinas. Kaya, ang lesson ko is 10 hours na lang. So, ayun, after nun, nung napas ako dun sa theory exam, is nagpa-schedule na ako agad for driving lessons.
And dun sa driving lessons na yon, hindi yun tuloy-tuloy. Staggered ko yung nakuha. Kasi binigyan nila ako ng 6 hours. Oo, tama. 6 hours bago ako makaroon ng internal road test. So, 6 hours ako nag-driving lesson. Tapos, ang work ko kasi that time is 8 to 4 p.m. So, every 6 p.m. or 7 p.m. or 7 p.m. hanggang 2 hours yun. So, bali nakatatlong 2 hours ako na magkakaiba yung minsan Tuesday, tapos after Tuesday, Thursday, tapos next week yung isa. So, abot ka talaga ng 2 weeks kasi nga, pinipili ko yung oras. And may additional pala yun kapag pinili mo is gabi. May additional fee yun. So, ayun, Dubai visa ako, kaya sa Dubai rin ako nag-driving. And then, after nun, mag-aano na ako, after nung schooling, after nung driving, after nung driving lesson, meron kaming internal exam. So, ang kasama mo doon, yung sa school na instructor or kung ano man yun na examiner, sa school yun, examiner. Kapag nakapasa ka doon, i-endorse ka nila para sa parking exam. Ngayon ay parking lessons. So after nun, edi napasa ko na yon. Napasa ko na yon, tapos nagpa-schedule na ako for lesson for parking. Ang lesson ko para sa parking is sabi ko nga 10 hours, 'di ba? 6 hours ito yung lesson na driving lesson. Yung another 2 hours for parking. So, nung nag-parking lesson ako, meron silang tinatawag na smart yard test. Ito yung meron ito yung doon lang sa facility nila. Tapos tuturuan ka nila yung slope test, tapos after nun emergency brake. And then after nung emergency brake, parking naman. So, 3 klase ng parking ang ini-exam sa Dubai. Ang unang parking is yung angle, yung nakaganyan, angle parking ang tawag. Tapos ang second parking naman is yung garage. And then yung garage yung paatras. So tuturuan naman kayo, pero kailangan paatras, tapos hindi mo dapat matatouch yung yellow line. And then yung pinaka-last is yung parallel parking. Yung nakaganyan yung mga sasakyan. Parallel yun. Tapos, after nun, the same night, kasi night ako the same night, nag-smart yard parking ako. Doon sa smart yard parking ko, nung nung nag-lesson kami, is okay lahat. Tapos pagdating doon sa smart yard parking ko, yung parallel parking, hindi ko makuha. 2 beses ako pinatry ng parallel parking, hindi ko makuha talaga, I swear. Tapos, buti mabait yung internal kasi sa school lang din. Sabi niya, okay, alam ko marunong ka, kaya i-endorse na kita sa RTA exam. RTA parking exam. So, ayun, syempre, pinayagan ako. Kasi kung hindi niya ako pinasa dun nung time na yun, another lesson na naman. So, eto na. Yung kwento ko sa nung RTA parking exam ko. Syempre, before nun, pupunta ka ng 1 hour before kasi magpa-practice kayo ulit. So, na-practice, okay na, okay lahat. Pagdating ko naman sa actual na exam, yung garage parking, kung kailan sa mismong exam, doon ako nag-adjust ng edi ang ending, bumagsak ako, na-touch ko yung yellow line. Edi another exam na naman, another 250 or 300, mga ganun yung bayad.
So, nagpasked ako agad ulit ng parking. Tapos, ayun, on second try, kasi pag napas mo naman lahat yun, kung saan ka lang bumagsak na parking, yun lang yung ulitin mo. So, dumiretso agad dun sa garage parking na fail ako. Tapos, ayun, smooth naman. Sabi ko kasi sa sarili ko, eto, kung ano yung pinapractice ko, hindi ako mag-a-adjust, kasalanan ko na ako, nagkamali pa rin ako. And then, yun, pasado na. Tapos, edi after nun, nag-book na ako ulit ng lesson. Itong pag-book ko ng lesson na 2 hours na yun na highway lesson. So, lalabas kayo, doon na kayo magpa-practice sa Sheikh Mohammed bin Zayed. Doon kayo magda-drive. Tapos, daming tapos no? Basta doon kayo magda-drive. Ewan ko, siguro may topak ata yung yung trainer kong nung time na yun. Kasi 2 hours kami. Tapos after 1 hour, nakabalik na kami. E di siya, sabi niya, gusto mo ba umuwi na? Sabi niya, gusto mo ba umuwi na? Kasi wala na kami ginagawa, hindi na kami nagpa-practice, wala na lahat. Tanong niya kung gusto mo ba umuwi na? Sabi ko, okay lang naman. Kasi that time, na din, 10:30, mga ganon. 10? Something like that. 10:30, kasi tagal na din namin nakastay dun sa parking, tapos nag-cellphone lang siya. E di, 10:30, sabi ko, sige, na ako. Kasi mawala na rin ako ng bus na sasakyan ng time na yun. Magta-taxi na naman ako, which is napakamahal. E sabi ko, sige, uwi na ako. Tapos nung magbubuk na ako para sa final road test exam, sabi sa akin nung kailangan ko ba daw ng another 2 hours na lesson. Sabi ko, anak ka ng teteng talaga yung trainer na yun binagsak yata ako dun sa binagsak yata siya ako dun sa lesson namin. Kaya another 2 hours ako. So, ayun, yung next trainer ko naman is maayos naman. After namin mag-test dun after namin umikot, dun niya lang ako inikot sa place na kung saan ako kung saan kami magpa-final road test ng RTA examiner. So, doon lang, paikot-ikot lang dun sa area na yun. Doon niya lang ako inikot. So, nakabisado, yung maganda lang is nakabisado ko na yung area. Kung kailan mag-i-slow, kung kailan ganito yung speed, 60 yung speed, kung kailan 40 yung speed, nakabisado. Ba? And then, ayun, nung natapos, para lang tayong mag-tropa na nagkakwento. E di nung natapos na, nagpa-schedule na ako sa final exam, final road test exam. Tapos, di na-schedule na ako. So, yung schedule ko ata nun is, tama, after 2 days lang, nakapagpa-schedule na ako. Meron na silang slot. Ayun, buti mabait lang din yung amo ko kasi pinapayagan ako. Kasi nga may usapan kami nung time na yun na after nun, lalabas-labas na ako after ko makakuha ng license. Ayun na nga. Ayun, ang pinakamaganda lang na experience is one take lang. One take ko din yung RTA na final road test. Yan. Yun yung pinaka-biggest achievement. So, natapos ako nito mga around August. So, from April, sabihin na natin May, kasi May ako talaga nakatapos nung So, from May, natapos ako ng August, which is nag-e-exam lang ako tuwing pera. Tuwing may pera ako, may sahod, bagong sahod. Yun lang. So, bali, ang kinuha ko kasi, hindi ako nag-unlimited, which, kasi ang unlimited din napakamahal. Magkano ang unlimited nung nag-range nun? Ito nung 2023 ako kumuha, so last year lang.
ang unlimited nagre-range yun ng around 8,000 to 10,000 dirhams. So, saan ko pupulutin yun, no? Naglakas loob na lang ako kasi nga, may experience naman ako sa Pinas. Tsaka, ayun nga, din yung pinakamaganda, hindi ako masyadong bumagsak sa mga exam. Isang beses lang ako bumagsak, which is yung RTA na parking na sinabi ko kasi sa inyo kanina. Yun. So, tara, magpunta tayo sa cost. So, ito guys, yung nagastos ko, 4,526. And ito lahat, yan, theory test, practical, to evaluation test. Nag-evaluation pa ako. Tapos, training fees, ito na yon. Initial driving, learning permit, 162. Training fees, another 48. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na smart yard test assessment. Okay? Ayun yung dalawang RTA exam ko, 293.5 na bumagsak ako. Tapos, ito yung training, yung additional na training na sinabi ko sa inyo din. Store road test. And then, ayan, may differential kasi holiday or Sunday. And ayun guys, no, maraming salamat sa panonood ng video na to. Napaka-raw ng vlog na to. Alam ko wala na kahit ganong edit yan. So, kung may mga tanong lang kayo, questions, anything, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. And lahat yan, sasagutin natin. And ano pa ba? If ever may gusto pa kayong mga topic or may mga gusto pa kayong malaman dito sa UAE kung ano ba, paano ba maghanap ng work, gagawa natin yan ng video. Okay? So, yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe dito sa munting channel ko. And maraming salamat po. Ingat tayo lahat.